Nagagalit ang China dahil sa pagpalag ng ating mga otoridad. Katulad na lang halimbawa ng PCG, ng Navy, ng Department of National Defense laban doon sa kanilang ginagawang pangharas. Ngayon mga tol, beast mode ang China. Nagbabala ang China laban sa ilang uniformed service members ng bansa na nagpapakalat daw ng mga maling impormasyon sa China kaugnay sa issue mga tol sa West Philippine Sea. Panoorin natin to mga tol at bigyan natin to ng reaction video. Samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Kung ikaw ay Pilipino, dapat samahan mo ako rito, panoorin natin. Kasi mga kapatid, tumitindi ang ginagawa ngayon ng China na intimidation, pananakot at pagbibigay ng babala laban sa ating mga otoridad mga tol, mga opisyal ng ating gobyerno. Tulad na lamang nitong balitang panonoorin natin mula rito sa IBC TV 13. Sabing gano'n, nagbabala ang China laban sa ilang uniformed service members ng bansa na nagpapakalat daw ng maling impormasyon sa China. No? Kasi tayo ang tinatawag nilang troublemaker. Tayo daw yung gumagawa ng dahilan para magkaroon ng kaguluhan. Tayo daw yung nagpo-provoke sa kanila at pinapakalat daw ng ating mga otoridad yung mga maling impormasyon para siraan sila. So samahan ninyo ako mga kapatid at bigyan natin to ng reaction ngayon and commentary. Kung ikaw ay bago pa lamang dito sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Nagbabala po ang China laban sa ilang uniformed service members ng bansa na nagpapakalat daw ng maling impormasyon sa China. Maling impormasyon mga tol, ibig sabihin ay paninira lang. No, yun ang ibig sabihin nun sa ibang salita. Maling impormasyon, paninira lang. Kaugnay po yan sa issue sa West Philippine Sea. At kaugnay nga po ng balitang yan, makakausap natin sa linya ng telepono ang defense analyst at professor ng Department of International Studies ng DLSU na si Dr. Renato De Castro. Magandang hapon po, Dr. De Castro. Magandang hapon po sa inyo at magandang hapon po sa ating mga kababayan. Alam mo ang masama nito mga tol? Yung ibang mga kababayan natin, imbes na ang panig nila rito sa ating bansa which is Pilipinas dahil atin naman talaga ang West Philippine Sea is mas pinipili nilang tuligsain, banatan etong ating mga Coast Guard, etong ating mga sundalo. At mas minamarapat nilang kampihan etong mga banyaga mga tol. Yun ang nakakalungkot. Diba? Pero wala na tayong magagawa dun eh. Yun lang kasi yung kaisipan na meron sila eh. Diba? Eh di tayo na lang mga tol ang magtulungan. Kahit papano naman eh. Diba? Majority pa rin ng mga Pilipino ang naniniwala sa ipinaglalaban ng ating bansa. So hayaan na lang na siguro natin sila kung intindihin na lang natin talagang gamunggo lang sila eh. Diba? Thank you so much for joining us this afternoon, Doctor. Ano po yung masasabi nyo dito sa naging pahayag ng China na stop provocation or they will pay the price sa ilang opisyal na bansa? O biruin mo, ganun nga sila manindak eh, di ba? Unang-una ho, wala silang karapatan na supilin po yung ating pananaw at tingin sa pananakop po nila at harassment sa West Philippine Sea. Wala ho silang karapatan. Malaya po tayong bansa, sovereign country ho tayo. Ginagawa lang ho ng ating Coast Guard, lalo na ho ni Commodore J. Tariela ang kanyang trabaho. Kasi sinusupil nila mga tol yung paniniwala ng Pilipinas, yung paniniwala ng mga Pilipino. Gusto nilang palitan at maayon doon sa kanilang naratibo na kanila ang South China Sea, walang West Philippine Sea, kanila yan at tayo ang gumagawa ng kaguluhan dahil ipinipilit natin na atin yung West Philippine Sea kahit para sa kanila hindi. Yun ang gusto nilang baguhin at yun ang gusto nilang tanggapin ng mga Pilipino. Alisin nyo na sa paniniwala ninyo yung West Philippine Sea. Sa amin yan, teritoryo namin yan. Ganon mga tol ang gusto nilang isaksak sa ulo natin. Ngayon, the more na ipinipilit natin yon, the more na ipinipilit ng ating authority, ng ating mga Coast Guard, ng ating sundalo, binabantaan nila, maling impormasyon yan, magbabayad kayo dahil dyan sa mga pinapakalat ninyong maling impormasyon. Kita nyo kung anong ginagawa nila?
sovereign country ho tayo. Ginagawa lang ho ng ating Coast Guard, lalo na ho ni Commodore J. Tariela ang kanyang trabaho bilang isang opisyal ng Coast Guard at of course, ini-implement niya yung tinatawag nating Transparency Initiative. Hindi kasunungalingan po ang sinasabi ho ni Commodore Tariela. Sinasabi lang niyo ang totoo na sinasako po ng China ang West Philippine Sea, South China Sea, hinaharaso ang ating mga mangingisda, ang bangko ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard, hinaharaso yung resupply mission natin sa Yungin Shoal. Walang mali ho dyan. Karapatan ho natin bilang isang malayang bansa na kumbaga sabihin ho sa ating mga mamamayan at sa buong mundo ang ginagawa ho ng mga Chino. Wala silang kapatan na supilin ho tayo, wala silang kapatan na i-threaten po tayo. Tama. Tapos bigla ko naalala yung mga nag-comment doon sa reaction video natin kahapon o kanina kung bakit hindi pumapalag ang ating Coast Guard, hindi sila bumabawi ng water cannon. Kahit na pinilit kong ipaliwanag, marami pa rin hindi nakaunawa. Naaawa ako doon sa mga nagko-comment, duwag, mga ganyan-ganyan. Kasi mga tol, talagang hindi ko alam kahit na pinipilit kong ipaliwanag kung bakit. Hindi ko maintindihan, siguro talagang napakaliit lang ng mga utak nila para hindi maintindihan. Unang-una mga tol, yung puwersa ng Pilipinas ay hindi kasing lakas ng puwersa katulad ng halimbawa meron ng Japan, meron ng Taiwan at meron ng iba. Ngayon, kung alam mo nang wala kang laban, bakit ka pa rin papalag? 'Di ba? O yan mas inano ko na, mas in-emphasize ko na mga tol. Walang laban ang Pilipinas kung puwersa sa puwersa lang ang pagbabasehan natin. Though meron tayong mga kapanalig na bansa, meron tayong kapanalig na nation, mga like-minded nation. Pero mga tol, alam naman natin yung pwedeng maging damage pa rin sa atin yan. Pagpalagay nyo na lang mga tol sa Ukraine. Kahit na nasa panig nila ang Estados Unidos, kahit na nasa panig nila ang NATO, European Union mga tol, kita nyo naman kung anong nangyayari sa bansa nila dahil sa ginagawa ng Russia. Ando doon pa rin yung damage. Ngayon mga tol, yun yung iniiwasan ng ating mga Coast Guard na wag na sanang humantong pa sa ganung punto. Ngayon may mga nagko-comment, hindi naman bobo China, hindi naman sa walang isip yung China. Syempre alam din nila, hindi sila basta-basta pwede magpaputok ng kanyon o ng missile. Oo, hindi na tayo aabot doon. Ang sinasabi lang kasi rito mga tol yung water cannon Pinaliwanag na nga yan ni PCG Commodore J. Tariela, di ba? Na kapag tayo gumanti ng water cannon, binibigyan lang natin sila ng dahilan ng mas naratibo nila mga tol na talagang gumamit pa ng puwersa at mas igiit nila yung kanilang ipinaglalabang baluktot. Kasi dito pa lang nakikita na natin baluktot na pinaglalaban nila, pilit pa rin nilang itinutuwid Isang barko lang natin mag-water cannon sa kanila, pwede tayong i-water cannon ng 5 barko sabay-sabay. 'Di ba? Ganun mga tol. Ewan ko, malamang sa malamang marami pa rin hindi makakaunawa dyan. So balik tayo rito mga tol. Sa ngayon, eto lang talaga muna ang kailangan nating gawin. Mapagkaisa muna natin ng mga Pilipino dahil talagang watak-watak din tayo Sa totoo lang watak-watak tayo mga tol. Merong gusto pumanig sa China, merong gustong pumanig dyan dahil sa kanilang sinusuportahang mga politiko na pro-China rin mga tol. Ay naku po. Tapos sinasabi nila na inaaway daw ng Pilipinas ang China kahit na paulit-ulit nating pinapaliwanag, hindi naman natin sila inaaway, ginigiit lang natin yung ating karapatan. Pero wala mga bingi-bingihan talaga Wala silang kapatan na supilin ho tayo, wala silang kapatan na i-threaten po tayo. Okay. Actually, Doctor, ang dami nagulat na ating mga kababayan sa sagutan ng China at ng ilang opisyal ng ating pamahalaan sa usapin ng West Philippine Sea. Ano sa tingin nyo yung implikasyon nito ng ganitong uri ng banta sa soberanya ng Pilipinas at sa moral ng ating uniformed services? Dahil meron siyang ganitong mensahe. Walang implikasyon ho nito. Pag sinupil nila po tayo at kumbaga natakot po tayo, talagang hindi lang sinasakop ng mga Chino ang ating karagatan, kumbaga sinasakop po ng Chino ang ating kaisipan at karapatan natin na kumbaga ilantad ang ginagawa nila. So mapindi to. Kumbaga it's a direct violation ng ating sovereignty bilang isang bansa na kumbaga hindi pumapayag sa ginagawa ng mga Chino. Okay. Pero how about yung implication nito sa ating laban? Dahil ba sa ganitong attitude o behavior ng China,
Tila ba mas lumalamang tuloy tayo dahil tayo ay based on facts, based on rules, based on international law, yung ating sinasabi sa kanila, based on, sinasabi ni... Kaya nga, Baliwala naman sa kanila yun eh, na lumalamang tayo kasi sa atin based on facts. Kasi para sa kanila, based on facts din sila. Para sa kanila, sila yung nasa panig ng international law. Pero wala, niloloko lang talaga nila sarili nila. Di ba yun yung sinasabi ng Chinese Embassy? Di ba? Lagi daw nilang sasabihin ng katotohanan, lagi daw nilang sasabihin ng facts. Di ba? Kumbaga lumalabas tayo pa yung sinungaling eh. National law, yung ating sinasabi sa kanila, based on, sinasabi ni... kaya nga ho lalo na ho talaga, tinatarget ho ng China at balak niya ho talagang pigilin yung tinatawag ho natin Transparency Initiative. Yeah, correct. Na inumpisahan ho ng ating gobyerno at in a way, ini-implement ho ni Commodore J. Tariela bilang ho spokesperson ng Coast Guard. Hinggil ho sa mga issues hinggil sa West Philippine Sea, South China Sea. So talaga ho sigurong napapahiya na ho ang China sa tinatawag natin Transparency Initiative. Talagang pahiyang-pahiya na sila, kaya nga galit na galit sila eh. Kasi talagang as in, nalalantad yung lahat ng kasinungalingan nila. Lalo na ho sa pananaw ng buong mundo, kumbaga sinasaad ho natin, nilalabas ho natin yung pambubuli ho nila, harassment ho nila, at lalo na po yung pananakop po nila sa ating karagatan. Despite po, na meron tayong tinatawag na yung July 12, 2016 Arbitral Tribunal ruling. Correct. Yun nga, susunod ko sana ng tanong, Doctor. Tingin niyo po ba may kakagat sa ganito estilo ng China sa pakikipag-usap o komunikasyon sa ating mga uniform personnel? Ano po? Pakiulit lang po. Tingin niyo po ba ay may kakagat sa ganitong estilo ng komunikasyon ng China o pagsagot sa mga sinasabi ng ating uniform personnel based on facts and even sa international law? Palagay ko kasi hindi. Talagang desidido talaga yung China sa pananakop po nila. Pero nagugulat rin ho sila sa effectivity ho ng Transparency Initiative. Kasi ho talagang madaming bansa ang sumusuporta ho sa atin. Correct. No? Pamagitan na lang ho yan ng New Zealand, Germany, France, na gusto ho makipagkaroon ng security relationship po sa atin. Dahil ho nakikita ho nila yung talagang matinding paglabag ho ng China sa international law, lalo na ho sa pagdating sa larangan ng United Nations Convention on the Law of the Sea at lalo na ho doon sa pag-ignore nila doon sa July 12, 2016 Arbitral Tribunal ruling na nagsasaad ho talaga na walang basihan ho yung Chinese 10-dash line. Ayan ang gusto nilang baguhin. Yun yung gusto nilang alisin sa atin. Kapag yun ang paulit-ulit nating sinasabi para sa kanila, yun ay paninira lang, yun ay pagpapakalat ng mga maling impormasyon, yun ay hindi based on facts. Yun ang gusto nilang mga tol palitan, yun ang gusto nilang nakawin sa atin. Yung paniniwalang yun. Na walang basihan ho yung Chinese 10-dash line. Correct. Now sir, dito sa ating administrasyon, ating current administration, tingin niyo po ba epektibo yung kanilang hakbang ngayon para sa ating pinaglalaban na West Philippine Sea? At anong pa po ang kinakailangan pa natin gawin bilang mga Pilipino para po mailaban natin ang ating karapatan dito sa WPS? Hindi, unang-una ho talaga, importante ho talaga natin harapin at tutukan yung ginagawa ng mga Chino. Importante ho yung pagkakaisa ng ating bansa ho. Yun ang problema eh, yung pagkakaisa mga tol. Yun yung isa sa mga problema eh. Bakit? Kasi nga mga kapatid, napakaraming mga Pilipino pa rin. Though majority na mga Pilipino ang tumutuligsa dito sa ginagawa ng China. Pero nakakalungkot isipin, anong nangyari doon sa ilang porsyento ng ating bansang Pilipinas? Yung ating mga kababayang Pilipino na tila wala silang pakialam doon sa mga kababayang nating mangingisda na naaapektuhan. Kasi ang tinutuligsahan nila mga tol, imbis yung ginagawang pangaharas ng China, mas pinipili nilang tuligsain yung mga Coast Guard natin. Yun ang nakakalungkot doon mga tol. Hindi ho meron madami ho sa ating mga Pilipino na makumukha ho natin, kakulay ho natin, pero ang isip, diwa at sinasabi ho, naratibo ng mga Chino. Tama. Ayun ho yung dapat nating tutukan. Yung tinatawag ho nating fifth column sa loob ng ating lipunan. May karapatan ho tayo, bawat Pilipino kalayaan, na magsad ho ng kanilang pananaw. Pero nga ho, meron din lumalabas yung mga kapwa nating Pilipino ho na talagang lantaran nilang nilalabas yung damdamin at kumbaga kaisipan at naratibo ho ng mga Chino. Ayun yung dapat tuloy natin i-address.
Tama po kayo dyan, Doctor. Sana maisapuso ng ating mga kababayan. Wala, hindi na mga Pilipino yung mga yun eh. Hindi na mga Pilipino yun mga tol. Eto, kaugnay nitong pinag-uusapan natin mga tol. Gusto ng Chinese Embassy na makipag-usap, magkaroon ng maayos na dialogo sa Pilipinas. Paano magkakaroon ng maayos na dialogo kung hindi nga sila maayos sa umpisa pa lang? Ano masasabi ninyo mga tol dito sa ating napanood? Pwede kayong magbigay ng inyong komentaryo, ng inyong saloobin. Ikaw ba ay kabilang sa mga Pilipinong hindi tunay na Pilipino? O ikaw ay isang Pilipino na talagang damong igiit at ipaglaban ng ating soberanya? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.